patindi po ng patindi ito mga kababayan, dahil ito na po ang part 2 ng pasabog ni Saldico at mali-malitang ebidensya ng pera. Aba, ito, nilabas na. Nag-deliver siya sa Forbes Park. Nako! Totoo din po ang sinasabi ni Grabe ito mga kababayan. So, ibig sabihin, totoo pala talaga yung sinasabi ni Gutesa. Oo, yari ka dito, boss, Bongbong Marcos Jr. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Aha, pag-usapan po natin yan, mga kababayan. Maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dakuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw sa mga magandang araw mga banateros at magandang araw din sa mga kababayan natin Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-usapan itong nagiging exciting na mga balita dahil nandito na po tayo sa part 2 ng pasabog ni Saldico. Ala, ayan na nga sinasabi natin. At dito, mga kababayan, inilabas na po ang ebidensya na hinahanap ni Auntie Claire Castro. Yan ang sinasabi ko sa Auntie Claire. Wish granted, Madam Claire Castro, palubog na ang bangka po ninyo. So umpisahan po natin, pero bago po tayo mag-umpisa, huwag natin kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at syempre huwag din kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-comment sa ating mga video na ina-upload. At syempre, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga bago nating subscribers. Ay, welcome to Master Judea Channel, Okay, so eto na mga kababayan. Umpisaan na po natin, Umpisaan na po natin ang mga balita na talaga naman na nagpamangha sa sambayanang Pilipino at gumulantang sa puso at isipan ng bawat isang Pilipino na nagmamahal sa bansang ito. Palakpakan natin. Alam mo, ngayon mga kababayan, parang nakikita ko sa comment section na parang nagiging hero ng Pilipinas itong si Saldico. So hindi natin inaabsuelto dito si Saldico, Hindi po natin inaabsuelto. Pero napakatapang nitong tao na ito. Alam niya na ito ay katimbang ito ng buhay niya, itong mga pagsisiwalat niya, and yet, nagsalita siya para sa kapakanan ng ating bansa. At syempre, eto, unang-una, ginawa po niya ito para sa kapakanan ng kanyang sarili. Pero etong pagsisiwalat niya ay kapakinabangan din po ng ating bansa. Hindi katulad ng mga sinasabi ng iba na mga tatanga-tanga, yung mga mahihilig sa politika na hindi manalo-nalo yung mga kandidato nila dahil sila hindi nila mahal ang bansang Pilipinas, kundi ang mahal nila yung mga bulsa nila at yung mga pakinabang nila. Katulad ni Llamas, yung baliw na Llamas na akala mo silong matalino magsalita, na ito daw na pagsasalita ni Saldico, ang makikinabang lang daw dito ay ang mga Duterte. Putang ina mo. Ang makikinabang dito ay sambayan ng Pilipino. Kung ito man na sinasabi ni Saldico ay totoo, ang makikinabang dito ay ang Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino. Bakit Duterte ang makikinabang? Natural. Walang hiya kang animal ka, bobo ka ba? Nakalagay sa saligang batas ng Pilipinas na pag tinanggal or nawala ang presidente, ang papalit dyan ay ang vice presidente na Duterte. So anong problema doon? Nasa batas yun. Ang problema kasi sa inyo, ang gusto nyong isiksik dyan, yung mga idolo nyo na binigyan na ng pagkakataon dati na mamuno, anong ginawa sa bansa. Napaganda ba nila ang bansa? Kaya eto, mga kababayan, etong ginagawa ni Saldico, huwag nating iisipin. Iilang politiko lang ang makikinabang. Ang makikinabang po dito ay ang sambayan ng Pilipino dahil sa wakas, yung mastermind sa pangangawat, sa kaban ng ating bayan, mailalantad at mapaparusahan. Okay? Kung hindi nagsalita si Saldico, wala Lahat tayo blinded. Blinded tayo kasi nga yung ICI investigation, tinatago nila, pasikreto. At ilalabas nilang impormasyon, salang-salana, at pinagtatanggal na nila yung mga ebidensya na magtuturo laban sa kanila. So ito na, part 2
ng salaysay at pasabog ni Saldico. Okay? Umpisa na po natin, mga kababayan. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Nako! Totoo din po ang sinasabi ni Grabe ito, mga kababayan. So, ibig sabihin, totoo pala talaga yung sinasabi ni Gutesa. Dahil si Gutesa po ay aide po ni Saldico. Siya po ay security guard ni Saldico at ngayon, patay tayo diha. Kinukumpirma ngayon ni Saldico na totoo ang sinasabi ni Gutesa. Patay ka diha. Oy! Lacson, ano na? Oh, nagtataka si Lacson, mga kababayan, dahil napakamahal daw ng Rimowa na maleta. Anong mas mahal? Yung maleta o yung laman ng maleta? Tanga ka ba, Senator Lacson? Bilyon-bilyong pera yan eh. Ako nga, kaya kong bumili ng Ricoa na maleta. Oo. Tapos, kukwestiyonin mo yung sinasabi ni Gutesa na nakalagay sa Rimowa na suitcase yung mga pera. Saan galing? Saan gawa ang utak mo? Sa rekto? Ha? Ang laman yan, milyon-milyon kumpara doon sa presyo ng maleta na Rimowa na 50,000 magkakaroon ka na. Oh. So ngayon, Lacson, sabihin mo sa amin, na hindi ka kasabwat ni Marcos Jr. Kasi kitang-kita dyan sa mga hearing ninyo, kung may pinagtatakpan kayo. Di ba? Oh. So ngayon, mabubunyag na lahat sa publiko ang mga pinagagagawa ninyo. Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Grabe. Eto, mga kababayan, nakakapanindig balahibo, nakakagalit, nakakarimarim. Eto, mali-maletang pera po, mga kababayan, na nakikita nyo dyan sa screen. Ito sana yung mga pera at pondo na gagawa ng mga proyekto, infrastruktura na papakinabangan ng mga Pilipino. Ito sana, mga kababayan, yung mga pera, mali-maletang pera na magliligtas sa buhay ng ating mga kababayan tuwing may baha. Ito sana yung pera na igagawa ng mga flood control projects na pananggalang sa baha para maging ligtas ang pamayanang Pilipino. Pero ang ginawa ng mga na ito
ibinulsa nila, pinaghati-hatian nila ang pera. Kaya ngayon, ang nagdurusa yung mamamayan na mahihina, yung ordinaryong Pilipino na nilalamo ng baha dahil sa kagagawan ng pagdanakaw nila sa pera na dapat sana ay pinapakinabangan natin, pinapakinabangan ng ating bayan. Grabe mga kababayan. Wala akong masabi. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. My God! Alam nyo ba mga kababayan na kung gaano kalaki yung 25 billion pesos? Alam mo, mula ng pinanganak ka, magbilang ka mula 1 hanggang 1 billion, hindi mo pa po matatapos mabilang o hindi ka pa mamamatay ka na, hindi mo pa matatapos mabilang ang 1 bilyon. Ganon po karami yan. Kung yung average ng tao ay 80 years old, mga kababayan, sa loob ng 80 taon, hindi ka pa matatapos magbilang ng 1 bilyon. Mula 1 to 1 billion. Tapos ito, 25 billion. Naaalala nyo pa po ba, mga kababayan, yung sinasabi ni Bongbong Marcos Jr. na budulero na mahiya naman kayo. Kasi meron daw dyan mga SOP for the boys, under the table, kung ano-ano pa na mga tawag nila doon sa mga pangungurakot sa gobyerno. Siya ang nagsabi niyan. But, only to find out that they are the one who is doing it. Kaya pala ganun magsalita ang Pangulo, may under the table, kasi alam pala niya yung kalakaran kung papaano. At siya mismo ay kumakamal ng salapi mula sa porsyento. My God! This is unbelievable. Ha? Wala pong kapatawaran itong ginagawa nila, mga kababayan. Binalasubas nila ang bayan. At hindi lang yung Pilipinas ang binalasubas nila ang sambayan ng Pilipino. Nakikita nyo yung mga nalulunod sa baha? Nakikita nyo yung mga bahay na naanod dahil sa baha? Na wala sanang baha kung napupunta sa tama yung pera ng bansa? Yung mga pinaghirapan yung appliances, mga gadget, mga gamit, sapatos, damit, lahat ng pinaghirapan nyo sa pagtatrabaho ninyo na wala, na parang bula, kasalanan ito ng mga magnanakaw, ng mga timawa, ng mga buhaya, ng mga walang hiya. Mga kababayan, wake up. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Ayun, Martin Romualdez. Boying Remulla. Ayan, may ebidensya, may date pa. Mali-malit ang pera. Pero sa tingin ko wala. Wala yan, wala mangyari. Ililihis yan. Ililihis nila yan. Ngayon pa nga lang, nakikita natin kung paano umatungal yung mga taga-suporta at tagapagtanggol niya, di ba? Hindi totoo yan. Sabi-sabi lang ni Saldi ko yan. Puta, may ebidensya, sabi-sabi. Di ba? Tuloy. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez
kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Malabo. Bongbong Marcos. Oh. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right. At mahiya naman kayo, hindi po ba? Yung nagsasabi na mahiya naman kayo, siya dapat pala yung tunay na mahiya. 'Di ba? At eto, mga kababayan, ako po ay medyo naiisip ko lang, no? Naiisip ko lang itong mga pumirma doon sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ano kaya yung magiging future ng kanilang mga political career pag si VP Sara Duterte na ang nakaupo diyan sa Malacanang? Ano kaya ang magiging future ng kanilang political ambition, di ba? Political career. Malamang sa alamang, matatanggal kayo dyan, mga boss. Di ba? Kasi pinagkanulo nyo si President Duterte, nagkampi-kampiyan kayo. Yung presidente na dinodjus-jus nyo noong siya pa ang presidente, ipinagkanulo nyo, pinakidnap ninyo. Samantalang, yung Pangulo na yon, siya ang nagbigay nagbalik, ng dangal ng Pilipinas at ng mga Pilipino, ipinagkanulo ninyo. At yung mga tumutulong sa Pilipino, tumutulong sa kalikasan, katulad ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ipinakulong nyo ng walang kasalanan. Pagbabayaran nyo yan, mga boss. Oo, malaking karma ang aabutin nyo dyan. Biruin mo, yung nagmahal sa Pilipinas, siya pa yung pinahirapan. Yung nagmahal sa Pilipinas, nagkalinga at yung nagbigay ng katahimikan sa Pilipinas, yung pa ang inyong parurusahan. Nasaan ang konsensya ninyo? Yung nagtatanim ng puno, yung naglilinis ng kapaligiran, yung tumutulong sa kapwa Pilipino sa tuwing may mga kalamidad, KOJC, SMNI, sa pamumuno ni Pastor Apollo C. Quiboloy, pinakulong ninyo. Samantala itong pastor na ito, tinutulungan kayo at pinupuntahan ninyo tuwing eleksyon diyan sa Davao para humingi ng boto. Ganyan kayo kakupal, ganyan kayo kawalang utang na loob, ganyan kayo kademonyo. Ipapakulong nyo kahit mga inosenteng tao para lang diyan sa mga kapangyarihan at sa mga self-interest ninyo bilang mga politiko. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko Dapat po lang. na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Naku Pero po. magaling ang Senado sa investigasyon. At ako ay Binola mo Senado Oo. Binola mo Senado Nambobola ka na rin parang si Claire Castro Pero okay yan. Tama naman sinasabi mo na magaling talaga ang Senado. Sino ba nagbulgar lahat yan? Di ba Senado? Ano nagawa ng ICI? Wala. Nga. Kakasuhan? Magsasampa ng kaso? Saan? Oo. Alam niyo yung ICI na yan, ulit-ulitin ko, umpisa pa lang. Ang ICI na yan ay pinondohan ni Marcos Jr. At ginawa, tinatag ni Marcos Jr. Sa tingin nyo, ipapahamak yan si Marcos Jr.? Sa tingin nyo, ipapahamak, susunugin nila si Marcos Jr. sa sarili niyang bahay? Na kayo-kayo nandyan? Yung Pilipino pwede, pero yung kayo-kayo nandyan, kayo nilagay ni Marcos dyan, malabo yan. Ginawa yung ICI na yan para pagtakpan itong inyong mga kagagawan. Yan talaga yan ang purpose niyan. 'Di ba? Tingnan mo, ang kinakasuhan nila, yung wala naman doon sa mga binanggit, noong mga testigo, doon pa lang Katakata ka na Tapos yung investigasyon, sikreto, ilalabas na impormasyon, salang-salana. Siyempre, natural. Sasalain nila, pag may impormasyon na magtuturo sa amo nila, hindi naman ilalabas yun. naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Ayan, okay? Ang iksi naman. Di ba? Ikaw, saldi ko, inunti-unti mo pa Ibuhos mo na, baka lusubi ka na ng mga yan dyan. Oo.
Kawawa naman yung ibang mga congressman kung hindi mo papangalanan, di ba? Baka magtampo yung mga yon. Kaya ito problema, di ba? Pag si VP Sara na ang nandyan sa Malacanang, tapos yung mga pumirma para ma-impeach siya, naku po, kawawa kayo dyan mga boss. Oo. Magdudusa kayo dyan mga boss. Bukod sa matatapos na ang mga karir nyo sa politika, hindi ito paghihigante na sinasabi ko Kasi mali yung ginawa nila. Labag po sa batas yun. Oo. Labag po sa batas, yung gagamitin mo yung pera para pabagsakin ang kalaban mo sa politika. Pera ng bayan. 'Di ba? Kaya kung ako, doon sa mga pumirma, naku po, bumaliktad na kayo. Oo. Habang may pagkakataon pa kayo, magsalita na kayo. Magsalita na rin kayo kung ano yung nalalaman ninyo. Oo. Baka malay mo, 'di ba? Sa pagsasalita ninyo, mapatawad kayo ng mga Pilipino. Yung mga Pilipino lang kasi I can't speak for VP Sara Duterte kung patatawarin kayo. Pero at least, kung napatawad kayo ng Pilipino, baka kahit papaano, gumaan ang loob ni VP Sara Duterte dahil pinatawad na to ng mga Pilipino. Si VP Sara Duterte, nakikinig yan sa Pilipino. Etong Marcos Jr., bingi-bingi yan sa ating mga Pilipino. 'Di ba? So mga kababayan, mag-isip po tayo. Ang bansa natin, ipapaliwanag ko sa inyo, napakayaman po ng bansa natin. Biruin mo taon-taon, ang pondo ng gobyerno kompleto. Pag pondo, hindi naman tayo nangungutang 'di ba? Kompleto pondo natin. Nangutang lang ang Pilipinas dahil doon sa tawag dito, Maharlika Investment Fund, 'di ba? Nangutang. Pero kapag ponduhan, may nakalaan na pondo sa Pilipinas taon-taon kompleto. Nagtataka nga ako kung bakit nagkukulang pa, nagkakaroon pa tayo ng utang sa ibang bansa. Na kompleto naman lagi ang pondo. So ngayon na natin napatunayan na ninanakaw ang pondo ng bayan kaya kinukulang. 'Di ba? Napakayaman po ng bansa natin. Nandito lahat sa atin ang natural resources. Kaya ang dami nang nagmimina sa ating bansa. Kung ano-anong mina ang nasa bansa natin. Pero bakit di tayo umangat? Dahil sa politiko na mga korap. So now, mga kababayan, may pag-asa pa tayo. Kailangan lang natin ng matinong leader, yung stricto. Yung hindi uubra yung mga korap, yung hindi uubra yung mga under the table, mga addict, mga drug lords, mga kriminal. Walang iba. Duterte lang po nakagawa niyan. Umayon kayo o hindi, Duterte na nakagawa niya. 'Di ba? Pero dito, itong laban na ito sa korupsyon, itong ginagawa ni Saldico, kapakinabangan ito ng Pilipinas, kapakinabangan ito ng Pilipino. Kung kinakailangan na parusahan din natin si Saldico, walang problema. 'Di ba? Kung may kasalanan siya. Oo. Pero salamat sa pagbubunag na at naliliwanagan ang utak ng mga Pilipino. Ngayon, 16, 17, 18, mga kababayan. Pati mga artista pupunta na. Meron akong nakikita sa social media ng mga artista na pupunta, kakanta, para ipakita ang suporta sa sambayan ng Pilipino sa ating bayan na paulit-ulit na ninanakawan. 16, 17, 18, meron sa Luneta, meron sa EDSA, at hindi ko pa alam yung sa iba. Ako po pupunta. Promise yan. Pupunta tayo, makikiisa tayo, isisigaw natin ang ating pagmamahal sa bansang ito para maparusahan yung mga magdanakaw na nagpapahirap sa atin at gumagahasa sa mayaman sana nating bansa. Mga kababayan, kung may comment po kayo, i-comment ninyo. Pag-usapan natin yan sa susunod talakayan. And again, this is Master Judea and thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.